Assalamualaikum mga sisi, magandang umaga sa ating mga viewers. Mega mega shoutout pala kay Sis Carol Ruiz na nanonood sa atin sa Singapore. Mega mega shoutout kay Sis Khadija at sa ating isang viewers na nanonood siya sa Canada. Maraming maraming salamat sa inyo. Mega mega shoutout sa inyo mga sisi. At ito palang ginagawa ko sisi ay ganito, inano ko siya, kailangan talagang ganituhin yung harina kasi minsan mayroon po talagang mga uod or bugs para hindi naman siya mahalo kapag gumagawa tayo ng parata o roti mga sisi. Kaya ganito ko ang ginagawa ko. Alam niyo mga sisi, bigla akong nawala sa mga vlog. Nag-a-upload lang ako para sa aking mga tahi simula noong bumalik ako dito sa Pakistan galing sa Pinas. 10 months po akong nagstay sa Pilipinas kasi graduating that time yung anak ko ng class 12. So, nang na-graduate na siya at nakapasok na siya sa university, ay inano ko muna siya, nilagay ko muna siya sa dorm, tapos maayos na yung kalagayan niya, saka ako bumalik dito sa Pakistan. Kasi si Yusuf ay nag-aaral din dito. So that time, hindi na talaga ako masyadong nakafocus sa video at nagba-vlog. Yung minsan lang nag-upload ako about sa tahi at actually pina-private ko na yung mga video ko dati kasi gusto kong mag-ano sana, mag-tutorial ng tahi mga sisi. So, ang nangyari mga sisi, mayroon pong nagme-message sa akin mga sisi na gusto niyang bilhin ang aking account sa YouTube channel. Kasi ang YouTube ko is monetized na. Actually, maraming beses na rin akong nakasahod dito kahit hindi gaano kalaki yung amount. At ito po ay dahil sa inyo mga sisi, sa inyong mga suporta sa akin dati. Maraming maraming salamat talaga sa inyo mga sisi. Tapos, gusto niyang bilhin kasi siya ay isang gamer. Oo. Alam niyo ba mga sisi na mahirap na ngayon mag-monetize sa YouTube? Oo. Tapos, kumpara sa YouTube at sa Facebook ay mas malaki talaga ang kitaan sa YouTube. Lalo na kung mga gaya ng mga gamer na nagva-viral yung kanilang mga video. Actually, ang hinihiling po ngayon ni YouTube para mag-partnership ka sa Google AdSense ay mayroon kang 1,000 subscribers. Tapos mayroon kang 10,000 na watch hour. Yun po ang kanilang required. At hindi lang po iyan, dapat po ay mayroon kang 10 million views sa short video bago ka maka-apply ng partnership sa Google AdSense. Ganyan po talaga. Kapag ikaw po ay may YouTube channel at isa ka pong vlogger, hindi ka po maka-earn ng income sa iyong mga video kung hindi ka po monetize dito sa YouTube at kahit naman po sa Facebook. Pero sa totoo lang po talaga, ang YouTube po ay malaki po talaga sila magbigay ng revenue kapag mayroon ka po mga views. So, ino-offeran lang po ako ng gamer. Ano po siya, pamangkin po siya ng isang Pilipina na asawa din ng Pakistani dito sa Pakistan. Nagme-message siya sa akin. O, ino-offeran niya ako. Sabi ko, hindi ko binibenta yung aking YouTube channel kasi napakahirap ko po itong ginawa dati. Alam nyo ba na halos 1 year kong ginagawa ang mga vlog ko para ma-monetize ako. So, sabi ko sa kanya, kahit ngayon, alam kong naintindihan ko na ang hirap talaga mag-monetize ngayon. Kaya marami po talagang mga gamer na gustong bilhin yung mga account sa mga channel sa YouTube. Totoo yan mga sisi. Pero tiyaga-tiyaga lang ay ma-monetize ka naman pero hindi instant. Okay, unless kung mayroon kang mga $1,000,000, million views ka dyan, ay walang problema, madali kang maka-monetize. Kaya sinabi ko sa kanya ay hindi ko pwedeng ipagpalit yung amount na yon ang aking YouTube channel. At kahit magkano man yung offer niya ay hindi ko yon binibenta kasi ano nga
YouTube channel ko ito. Kahit nga sa Facebook ay hindi nga ako nagpursige doon na ma-monetize kahit may bago akong ginawa na about sa tahi. Kaya sabi ko talaga, pasensya na hindi ko binibenta yung aking YouTube account mga sisi. Kaya bumalik akong nag-vlog mga sisi. Nag-decide ako sa sarili ko na ang aking YouTube channel ay ina-active ko na siya. Sinishare ko lang ang aking experience dito sa Pakistan. Alam ko naman na hindi naman talaga perfecto ang buhay ko mula po nung nagsimula ako sa YouTube. Dati kasi mga sisi, nung bago ako dito sa Pakistan, sinishare ko talaga kasi that time ay masyado po akong stress, no? Oo, kasi nag-a-adjust pa talaga ako. Alam yan ng mga solid viewers ko. Alam nila kung ano yung mga pinagdaanan ko at ano yung buhay ko. Ganun ba, na sinishare ko sa kanila. So, na-realize ko yon lahat na part po iyon ng aking homesick at pag-adjustment dito po sa Pakistan. Pero sa awa ng Diyos, alhamdulillah, ngayon po ay masaya na po ako. Tapos, naka-overcome na po ako sa lahat ng mga bagay. At actually, ay naka-adjust na talaga ako mga sisi. So, kapag binabalik mo ang lahat ng mga pangyayari, ay na-realize ko talaga na minsan din kung ano man ang mga pagkakamali natin ay kailangan din nating tanggapin at ikokorek natin iyon lahat-lahat. Kaya nagsimula ako na bumalik na nagwa-vlog na bagong chapter na sinishare ko lahat. Kasi lahat ng sitwasyon natin ay hindi naman nagiging permanente mga sisi. Ito po ay akibat ng ating buhay, buhay na may mga anak, buhay mag-asawa, ganun po talaga. Nasa ating mga desisyon lang iyan kung paano natin malalampasan lahat. Kaya masasabi ko lang talaga, alhamdulillah ngayon ako po ay okay na, masaya na ako, naka-adjust na ako sa buhay dito. Kasi pagbago ka talaga sa isang bansa, first time din ako dati nung tumuntong ako sa Abu Dhabi, ay nanibago rin po ako doon. Oo, hindi po talaga maiwasan iyan. Alam kong naiintindihan ako ng lahat ng mga nag-a-abroad. At alam nyo, pag first time talaga, manibago ka talaga. Ang katawan mo, ang isip mo, at lahat ng mga magaganap sa buhay mo ay mag-a-adjust ka. Lalo na sa mga tao na sa paligid mo, hindi kayo makaintindihan sa language, mayroon kayong mga language gap. Pero sa katagalan na kayo ay magsasama, ay maintindihan nyo na. Ganun po talaga mga sisi. Kaya nagpasalamat ako dahil more than 2 years ay naka-adjust na po ako dito mga sisi. Dati para akong chararat. So, para akong chararat talaga. So, kaya alam ng mga solid viewers ko yan dati. Oo. Kaya na-realize ko lang talaga mga sisi na ganun po talaga kasi masyado po akong open-minded sa inyo lahat. Lahat po talaga nangyayari ay sinasabi ko. Alam nyo ba na nakakatulong iyon kapag mayroon tayong mga dinadamdam na mga depression, ganun. Kaya nagpapasalamat lang din po ako talaga na mag-share sa inyo. Pero alam ko na kung ano po ang mga dapat gawin. Ganon po talaga mga sisi. So, dati kasi mga sisi, hindi po ako mahilig na makipag-open up sa mga ano yung hindi ko gusto or ano yung mga kailangan ko doon po sa asawa ko. Oo, kasi mayroon tayong mga dinadamdam. Oo, kasi tao lang din tayo. Mayroon tayong mga pinagdaanan kahit man sinong tao. So, kailangan talaga ay lawakin yung utak natin. At lahat ng iyon ay naintindihan ko na at naging maayos na ang lahat. So, nagpapasalamat talaga ako kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung buhay natin mga sisi. Oo, nakarealize kasi ako ng ganyan nung sinabihan ako ng asawa ko na sabi niya sa akin, alam kong mas matanda ako sa iyo. Alam mo, ang buhay talaga ay maka-experience ka ng ups and down emotionally. Pero ang kailangan mo talaga ay kailangan mong magsabi at mag-open up sa lahat. So, hindi ka na para kang na
nakulong sa sarili mong pag-iisip, ganun ba. So, tinulungan nila ako, yung mga anak niya, tapos ang pamilya dito, doon ko na naintindihan at nararamdaman lahat. Ganun po talaga. Basta ang pinakaimportante ay yung respeto sa isa't isa. Yun talaga ang pinakaimportante na mamuhay dito sa pamilya ng aking asawa. Kaya yun po talaga mga sisi, lalo na nag-mature na tayo, nag-mature na ako, at ngayon ang prioritize ko ay ang aking mga anak, at bilang asawa, yun talaga. Wala po ng mga problema, mga charing-charing dyan, wala na. Oo, maayos na din po yung mga anak kong dalaga na nasa Pilipinas, tapos hindi na ako nagproblema gaya ng dati. Kasi ano ko sa dati mga sisi, para akong hindi ako tumatanggap ng tulong ng asawa kasi nga may dinadamdam ako. Oo, ano ako dati, masyado akong okay, mas mabuti pang humingi ng tulong sa ibang tao kaysa ganyan. Ganyan talaga kapag mag-asawa tayo mga sisi, kapag mayroong halong pride, ganun po talaga. Pero sa ngayon po, siya na po ang nagbibigay ng allowance ang anak ko sa Pilipinas, kung ano pong pangangailangan niya, siya na pong nagbigay. Yung kita ko po sa tahi ko ay inano ko, inikot-ikot ko muna yung mga kita ko sa tahi. Ganun ba? Tapos malaki na po yung oras na binigay ko sa anak ko dito at sa pag-aalaga ko dito sa bahay. Oo, kaya hindi na rin po ako nag-overnight kasi pag edad na po tayo ng 40 mga sisi ay marami na po tayong mararamdaman sa katawan. At alhamdulillah ay dati po ay mahina po yung puso ko, at ngayon po ay okay na po ako. Talagang totoo po, ang stress po ay nakakapag bigay ng sakit sa puso. Kaya okay na po ako mga sisi. Simula po nga bumalik ako dito galing sa Pinas ay nagpahinga na ako, hindi na ako masyadong nagbugbog sa trabaho. Dati grabe ako mag-overnight, pero ngayon ay nalimit ko na. Gusto na nga ni Mister na mahiminto ako ng pagtatahi. Sabi ko sa kanya, huwag muna kasi next month ay mayroon akong gagawin na pang sarili na ganun. Alam naman ng asawa ko iyon. Kaya sabi ko sa kanya ay lahat ng mga obligasyon or kung ano-ano man ay kailangan kong balikan, at kailangan ko iyong dahan-dahanin, ganun ba? Kaya ganun talaga mga sisi, na-realize natin sa buhay natin na hindi lang tayo palagi dito sa mundo, ganun po talaga, at hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay natin. So, bilang mga magulang at nasa ibang bansa ay kailangan nating pakatatagan yung isip natin. Ganun po talaga mga sisi, kaya nagpapasalamat po ako sa inyo mga sisi, lalo na sa mga solid viewers ko, minsan ay nagme-message sila sa akin. Kaya okay na po ako mga sisi, lahat ng bagay ay kailangan nating lampasan, at ito po ay package po ng ating buhay. Kaya sa lahat ng mga viewers ko dati ay mega mega shout out sa inyo. Maraming salamat mga sisi.